Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Obsesyon. Naniniwala ba kayo na ang sobrang pagmamahal pala natin sa isang tao ay maaari itong magdulot o mauwi sa isang malagim na trahedya? Yan ang kwentong tutunghayan natin ngayon para sa araw na ito, mula sa sulat na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today, na nakiusap sa ating tawagin na lamang daw natin siyang Gio. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwentong katatakutan. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Gio. Ayaw ko po sanang may makaalam ng tunay kong identity, lalo na't medyo magulo at kahindik-hindik ang kwentong ibabahagi ko po sana sa inyo ngayon. Sa totoo lang ay medyo matagal ko ring pinag-isipan kung isi-share ko ito sa inyo, at sa wakas, nakahanap din ako ng lakas ng loob na gawin ito. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kahit na anong nilalang. Napalaisipan pa rin sa atin kung tunay ba silang nag-i-exist dito sa mundo. Walang multo, aswang, engkanto, maligno at kung ano-ano pang nakakatakot na nilalang na madalas pong maging paksa dito sa inyong channel. Pero para sa akin, ito na yata ang isa sa pinaka-nakakatakot na karanasang nangyari sa buhay ko. Nag-uumpisa pa lang akong magtrabaho noon bilang finance assistant sa isang kumpanya dito sa lugar namin sa Rizal nang mangyari ito sa akin. Akala ko nga po ay yun na ang magiging umpisa ng pagganda ng buhay ko, dahil sa wakas ay nakatakas na ako sa poder ng malupit kong madrasta na simula pagkabata ko ay wala nang ginawa kundi apihin at pahirapan ako. Nang makakuha ako ng pagkakataong makabukod ng tirahan ay talagang nilubos-lubos ko na. Naghanap ako ng malilipatang apartment noon kung saan malayong-malayo ako sa kanya at sa tatay kong matagal din pong nagbulag-bulagan noon sa sitwasyon ko sa kamay ng bago niyang asawa. Basta somewhere in South Luzon. Hindi na ho ako magme-mention pa ng eksaktong lugar. Malaki po ang naging epekto sa akin ng mga pagmamalupit na yon ng madrasta ko. Dahil doon, Sir Jupiter, lumaki akong tahimik at palagi lang mag-isa. Na hindi ako marunong makipagkaibigan noon kahit sa eskwela dahil puro aral at gawaing bahay lang ang inaatupag ko sa buong panahon na sa kanila ako nakatira. Hanggang sa trabaho tuloy, Sir Jupiter, hirap na hirap akong makisama noon sa iba. Mababa kasi ang confidence ko noon, Sir Jupiter, dahil na rin siguro sa lahat ng pang-iinsulto at panglalait na natanggap ko sa madrasta ko simula nung bata pa lang ako. Mabuti na lang talaga at nung lumipat ako, sa wakas, nakahanap ako ng isang taong pwede kong ituring
na pamilya. Si Tatay Lamberto, ang caretaker ng paupahan kung saan ako nakatira ng mga panahong iyon. Mabait po si Tatay Lamberto. Nakatira siya dun sa second floor ng apartment building. Dun mismo sa itaas ng inuupahan kong unit. Medyo may edad na siya pero malakas pa rin at kwela. Palagi ko siyang kakwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Magaling din siyang magbigay ng advice kaya madalas kaming abutan ng ilang oras kapag nag-uusap. Sa totoo lang po, sa ilang buwang pananatili ko sa apartment nila, mas naging tatay pa siya sa akin kaysa sa tunay kong ama. Nakasama ko sa halos buong buhay ko. Pakiramdam ko talaga noon, doon na nagbago ang buhay ko. Lahat po kasi sa akin nagbago. Lalo na noong mga panahong nauso na ang online chatting sa isang kilalang instant messaging service noon sa internet. Siguro mga year 2008 to 2009 yun. Hindi ko na po gaanong natatandaan pero talagang sikat na sikat ito dati. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung isang messaging app na may iba't ibang chatroom kung saan pwede kang makipag-usap sa mga maraming tao online. Nung hindi pa uso ang iba't ibang social media platforms na madalas nating gamitin ngayon. Doon ako unang nagkaroon ng mga kaibigan, Sir Jupiter. Doon ako natutong makipag-usap, makipagkulitan at makipagkwentuhan sa ibang tao tungkol sa iba't ibang bagay nang hindi inaalala kung ano kaya ang tingin nila sa akin. Doon ko naranasan sa unang pagkakataon na may nagsabing hanga raw sila sa akin. Natunog matalino raw ako kapag nakikipag-usap, kaya pakiramdam ko noon, nabubuhayan ako sa tuwing mag-o-online ako. Doon ko rin nakilala si Amber, hindi niya tunay na pangalan. Isang araw po kasi, habang online ako at nakikipag-chat noon sa kung sino-sino, ay bigla na lang may nag-message sa akin. Isang babae. Nag-send siya noon ng picture niya at hanip. Muntik na talagang lumuwa ang mata ko nang makita ko noon kung gaano siya kaganda. Ang puti-puti niya, Sir Jupiter. Ang kinis ng balat. Hindi pa naman uso ang filter noon kaya sobrang na-overwhelm talaga ako na may isang napakagandang babaeng nag-chat sa akin. So mabilis ko siyang na-replyan. Hanggang sa simula noon halos araw-araw na kaming magkausap. Lagi nga akong nagmamadaling umuwi noon galing sa trabaho para lang humarap sa computer ko at makipag-usap sa kanya. Si Amber, Sir Jupiter, ang babaeng nakapagpasaya sa akin ng husto ng mga panahong iyon. Dahil sa kanya pakiramdam ko, sa wakas ay malaya na talaga ako. Nagligawan kami noon sa internet saka sa text. Pero kahit na ganun lang yun, okay na sa akin. Lalo pang nadagdagan ang sayang yun nang makatatlong buwan na kaming nag-uusap noon ni Amber. Dahil sa wakas po, Sir Jupiter, sinagot niya na ako. Girlfriend ko na siya. Sa sobrang tuwa ko nung mga panahong yun, Sir Jupiter, napahiyaw talaga ako ng malakas.
Naka-standby pa naman ako noon sa labas ng inuupahan kong apartment. Maya-maya tuloy, nakita ko pong sumilip si Tatay Lamberto sa akin mula dun sa terrace nila sa itaas. Tinanong niya ako kung bakit daw bigla akong sumisigaw. Napakamot ako sa ulo ko nung nakita ko po ang pag-aalala sa mukha ni Tatay Lamberto pagkadungaw niya sa akin. May hawak pa siyang sandok noon at halatang nagluluto ng uulamin niya. Pero tumakbo pa siya palabas para lang tingnan ako. Sabi ko naman ay ayos lang ako. Na-excite lang ako dahil sa wakas ay sinagot na ako ng nililigawan ko. Biglang sumilay ang masaya pero mapang-asar na ngisi sa mukha ni Tatay Lamberto. Sabi niya pa sa akin, sa wakas daw ay binata na ako. Natutuwa raw siyang malamang kahit papaano ay natututo na akong makipag-usap sa ibang tao kahit nasa text lang. Niloko niya pa nga ako noon sabi niya kung hindi pa raw nabibinyagan itong alaga ko magpabinyag na raw ako para hindi naman daw nakakahiya sa nobya ko kapag nagkita na kami. Dahil po doon ay nagkatawanan kami ni Tatay. Ang kaso, bigla naman kaming sinagawan nung isa naming kapitbahay. Gabi na raw pero napakaiingay pa namin. Halatang asar na asar po sa amin noon si Joel. Yung apo ng tunay na may-ari ng paupahan. Dating kilalang adik kaya may kitik sa utak. Halos lahat kaming nakatira sa apartment na yun, bad trip sa kanya ng mga panahong yun. Weirdo kasi ang Joel na yun Kahit nga po, kapwa niya lalaki, minamanyak niya. Hindi lang siya mapaalis ni Tatay Lamberto dahil nga po, apo siya ng tunay na may-ari ng property. Sabi pa ni Tatay, hayaan ko na lang ang ulupong na yon. Pumasok na lang daw ako sa loob at doon na lang makipag-usap sa nobya ko. Sinunod ko na lang po agad ang payo sa akin ni Tatay Lamberto. Pumasok ako sa loob at doon ko'y pinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan sa noon ay girlfriend ko nang si Amber. Lumipas ang mga linggo, Sir Jupiter, at lalo pang nahulog ang loob ko sa babaeng nakakausap ko sa internet at text. Hindi ako kailanman nagayang makipagkita sa kanya dahil bukod po sa ang alam ko ay sa malayong probinsya siya nakatira, wala pa rin talaga akong lakas ng loob noon na humarap at magpakilala sa kanya. Mababa nga po kasi talaga ang tingin ko sa sarili ko, kaya ganon. Mabuti na lang talaga, Sir Jupiter, at kontento rin sa ganong setup si Amber. Sa sobrang ganda nga po ng relasyon namin ni Amber noon, hindi ko inaasahang isang araw biglang magbabago ang tingin ko sa kanya. Grabe, Gio. Sobrang nasasabik na akong makita ka. Lalo na kapag pinapanood kitang maligo o di kaya matulog. Magkatawagan kami noon sa cellphone. Nakahiga ako sa kama nang bigla na lang niyang sabihin sa akin yun na parang gigil na gigil pa ang pagkakasabi niya. Literal talaga akong napabalikwas noon ng bangon dahil sa sobrang gulat ko. Nabigla talaga ako at medyo kinilabutan. Paano ka kunya akong napanood maligo? Di ba nasa probinsya siya?
Sandaling katahimikan muna ang namagitan sa amin bago siya biglang humagikik sa kabilang linya. Ang sabi ni Amber sa akin, nagjo-joke lang daw siya. Masyado nga raw akong overacting eh. Mabilis ko naman pong pinalampas na lang yun dahil nga sa paliwanag niya. Pero simula nun, Sir Jupiter, nagkaroon na talaga ako ng kakaibang pakiramdam kapag magkausap kaming dalawa. Lalo na nung isang araw habang naliligo ako noon sa banyo ng inuupahan kong apartment, ay may nangyari pong isang insidenteng talagang nagpatayo ng mga balahibo ko. Dinig na dinig pa noon ang lumalagaslas na tubig ng shower. Bago pa lang akong nagsimulang maglinis noon ng katawan ko pagkagaling ko sa trabaho. Aabutin ko sana yung sabon ko sa katawan nung bigla na lang akong napasulyap sa bintana. At doon ay naabutan kong may isang pares ng mga matang nakatitig pala sa akin habang nakasilip siya sa maliit na awang ng mataas na bintanang iyon ng CR. Nakilala ko agad kung sino yung naninilip sa akin. Si Joel nga, yung adik na apo ng may-ari ng paupahan, Sir Jupiter. Nakasampa siya dun sa bakal na bakod sa labas ng unit ko. Nakangisi pa ang loko. Habol-habol ko si Joel nun sa labas kahit na nakatapis lang ako ng tuwalya. Galit na galit ako lalo na nang marinig ko siyang umirit na parang babae. Nang makita niyang may hawak akong 2x2 na kahoy na handa ko na po sanang ihampas noon sa ulo niya sakaling maabutan ko siya. Mabuti na lang talaga at mabilis siyang tumakbo. Ang tulin niya eh. Halatang sanay na sanay makipaghabulan. Inireport ko na lang siya noon sa barangay. Pero habang pauwi po ako, doon lang talaga nagsisink in sa utak ko ang nangyari. Bigla kong naalala si Amber sa kayong sinabi niya sa akin noong nakaraan lang na ang sarap ko raw panuuring maligo at matulog. Parang biglang may namuong hinala noon sa utak ko na baka iisa lang sina Amber at Joel. Hindi malayang mangyari kako yun dahil talagang tunog babae ang boses ni Joel nung hinabol ko siya pagkatapos ko siyang mahuling naninilip. Kaya simula po noon, Sir Jupiter, hindi ko na gaano pang kinausap si Amber. Isang buwan mahigit ko ring hindi gaanong nire-replyan ang mga messages, texts at tawag sa akin ni Amber noon. Nagpapalusot na lang ako na busy ako. Noong una po, nalulungkot pa si Amber at kinukulit niya pa ako hanggang sa siya na lang din mismo ang sumuko sa kati-text sa akin. Marami na rin naman akong ibang nakakausap noong babae kaya kahit papaano ay nalilibang pa rin ako. Bukod doon, nung mga panahong yon ay natututo na rin akong makipag-socialize sa pinagtatrabahuan ko. At sa wakas ay marami-rami na rin akong kaibigan doon. Isang araw, kaaawas ko pa lang noon sa trabaho nang may maabutan akong lalaking nakatayo sa tapat ng unit ko at nakatingala na parabang may hinahanap. Hindi pamilyar sa akin yung mukha ng lalaki kaya nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Mabilis naman pong ngumiti yung lalaki. Tinanguan niya ako tapos ipinakita niya sa akin yung hawak niyang pansit. Ay, boss, ako nga pala si Roderick. Ako pala yung bagong lipat dyan sa kabilang unit.
Kumakatok ako kasi mamimigay sana ako nitong pansit kaya lang wala palang tao eh. Napatango naman ako. Naamoy ko bigla yung umuusok-usok pang pansit bihon dun sa hawak niyang lalagyan na agad pong nagpakalam sa sikmura ko. Tuwang-tuwa pa nga ako nung iniabot niya sa akin eh. Sabi niya babalikan na lang daw niya yung lalagyan. Pagkaalis niya, mabilis kong nilantakan yung ibinigay niya kahit na medyo marami yun para sa solong taong katulad ko. Naubos ko yun dahil talagang napakasarap ng pagkakaluto. Kaya lang ho, maya-maya Sir Jupiter, parang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Bigla ho akong nahilo at parang umiikot yung paningin ko. Pumasok na lang ho ako agad nun sa kwarto at nahiga sa kama. Pagkatapos ho nun, wala na akong ibang maalala. Nagising na lang ho ako, Sir Jupiter, nung maramdaman kong may kung anong bagay na tumutulo sa mukha ko mula sa kisame. Na-shoot pa nga po sa bibig ko eh. Maalat-alat na lasang kalawang. Akala ko tubig galing sa CR kaya diring-diri ako. Dahil doon bumangon ho ako. Tapos binuksan ko yung ilaw ng kwarto. At doon ho ako talagang nagulantang. Nung pagbukas ko kasi ng ilaw, Sir Jupiter, nakita kong hindi pala tubig yung likidong tumutulo sa akin, kundi dugo. Basta, yun agad ang unang pumasok sa utak ko nung nakita kong kulay pula yung tumutulog galing sa kisame, tapos medyo malansa pa yung amoy. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ba yung gagawin ko. Medyo nakaramdam ako ng pagkataranta kahit na hindi ko pa naman ho alam kung ano talaga ang nangyari. Pinilit ko na lang pong pakalmahin ang sarili ko para lang makapag-isip ako ng maayos. Hanggang sa naalala kong may number nga pala ako ng barangay dahil kinuha ko yun nang inireklamo ko si Joel. Tumawag ho agad ako ng tulong. Sabi ko maigi na yung maagap kaysa naman magpaka-detective ako at alamin kong mag-isa kung saan ba nanggagaling yung dugo na tumutulo sa kama ko. Maya-maya ho, dumating yung mga barangay officials na may kasama ng pulis. Eksakto raw po kasing may naka-standby na pulis sa barangay hall nung tumawag ako, kaya sumama na sila. Itinanong ho agad sa akin nung isang tanod kung sino raw ang nakatira sa itaas. Sinabi ko namang si Tatay Lamberto lang. Noon ko nga lang din po biglang naalala ang katiwala. Bigla tuloy dumagundong ang dibdib ko sa pag-aalalang baka kay Tatay Lamberto nagmumula yung dugong tumutulo sa kwarto ko dahil siya lang naman ang nakatira dun sa itaas. Sumunod ako sa mga tanod nung umakyat sila sa second floor. Pero pagbukas pa lang nila ng pintuan sa unit ni Tatay Lamberto, mabilis na po akong napaatras kaagad dahil bumungad agad sa amin ang bangkay ng matanda. Hindi ko po napigilan ang pagbaliktad ng sikmura ko, Sir Jupiter, nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng katiwala. Si Tatay Lamberto nakatali gamit ang kordon ng ginagamit niyang computer. Tadtad siya ng saksak at basang-basa ho ng dugo ang salawal niya, Sir Jupiter. Paano ho kasi?
Mukhang may pumutol ho ng pinakamaselang bahagi ng katawan niya. Pagkatapos ay ibinusal yun sa sarili niyang bibig. Yun na yata ang pinakanakapangingilabot na nakita ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Ilang buwan ko ring hindi maialis sa utak ko ang imaheng yun ni Tatay Lamberto. Nalalo pa hong nadagdagan nung nalaman ko kung sino talaga ang may gawa nun sa kanya at kung ano nga ba talaga ang dahilan kaya nagawa nito ang bagay na yon sa isang matandang halata namang wala nang kalaban-laban pa. Si Roderick ho, Sir Jupiter. Siya ang sospek sa pagkitil sa buhay ni Tatay Lamberto. Isa palang IT na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW ang bagong kapitbahay kong yun, na umuwi lang upang sa wakas ay makipagkita na ho sa kanyang pinakamamahal na girlfriend na nagngangalan ho bilang Amber. Oho, Sir Jupiter. Si Amber. Si Amber na naging girlfriend ko. Siya rin ho ang babaeng hinahanap ni Roderick na ayon pa raw po sa kwento nito ay matagal na raw po niyang pinadadalhan ng malaking pera. Niloko raw ni Roderick ang sarili niyang asawa at tinalikuran ang mga anak niya para lang ibigay ang lahat kay Amber. Pero sa huli ay nalaman niyang hindi naman pala ito totoo. Wala hong totoong Amber, Sir Jupiter. Dahil yun palang babaeng nakakausap namin ay walang iba kundi si Tatay Lamberto. Si Tatay Lamberto na matagal na ho palang itinatago ang kanyang pagiging binabae. Galit na galit daw po si Roderick nang malaman niya ang totoo. Sabi niya, sinira daw ni Tatay Lamberto ang buhay niya. At bilang ganti sa lahat ng kamalasang ininulot nito sa buhay niya, ay ganun nga ang ginawa niya kay Tatay Lamberto, aka Amber. Sir Jupiter, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung nalaman kong kaya pala tumagos ang dugo ni Tatay Lamberto dun sa kisame ng kwarto ko ay dahil may butas pala doon. Maliit lang yon at hindi pansinin, pero kitang-kita ho pala ako kapag natutulog ako doon. Meron din ho sa CR ng unit ko. Kaya pala sinabi niya sa akin noon na masarap daw akong panooring maligo. Grabe. Hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan kong ito sa buhay ko, Sir Jupiter. Hanggang ngayon, para sa akin ay ito pa rin ang pinakanakakatakot na nangyari sa akin, kaya naisipan ko itong ibahagi sa inyo ngayon. Salamat po sa pagpili nyo na basahin itong kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay magustuhan niyo po ito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sir Jupiter, sabi ko naman po kay Mama noon, huwag siyang makikinig sa mga sabi-sabi. Kaso talagang saig na ang pag-asa namin. Palaging lugi ang bawat araw sa pwesto namin sa palengke at baon na kami sa utang. Utang sa mga supplier ng gulay
pati utang sa mga pambayad ng mga pangangailangan sa bahay. Kaya di ko na napigil ang mama kong si Perlita na maniwala sa isang kahina-hinalang pampaswerte. Pampaswerteng naghatid ng matinding kamalasan sa buhay ng pamilya namin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hazel. 31 years old po at taga rito sa Bohol ngayon. Itong ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa pinagdaanan ng pamilya namin dahil sa isang maling pag-asa noong nasa Leyte pa kami. Pag-asang naging mitsa ng pagkawasak ng aming tahanan. Kalagitnaan ng 2015 po noon. Bagamat magdadalawang taon na mula nang tumama ang bagyong Yolanda, hindi pa rin nakaka-recover ang pamilya namin. Na-layoff si Papa sa trabaho. Napilitan naman akong huminto sa pag-aaral kahit third year college na po ako noon. Hindi na kasi kayang tustusan ng mga magulang namin kung sabay kaming mag-aaral ng bunso kong kapatid na si Lizelle. Mabuti na lang at may back pay si Papa na nagamit naming pampuhunan ni Mama. Nagbukas kami ng maliit na tindahan ng gulay sa palengke. Kung tutuusin, iligal nga yun kasi di naman kami nagbabayad ng pwesto. Nakalatag lang ang mga paninda namin sa isang tabi. Umasa po kaming makatutulong kahit paano ang maliit na negosyo. Lalo pat di pa nakahahanap ng bagong trabaho si Papa. Subalit sa paggulong ng mga buwan, hindi po naging maayos ang takbo ng tindahan, Sir Jupiter. Minsan sapat sa pangangailangan namin ng kita sa isang araw. Pero madalas kulang. Malaki na ang nalulugi sa amin at patong-patong na rin ang utang. Wala nang pambaon at pamproject si Lizelle. Malapit nang maputulan ng kuryente ang bahay at di na rin kami nakakakain ng maayos. Di ko na nga pumabilang kung ilang ulit nang humihingi ng pasensya sa akin si Mama. Pasensya raw kasi di sila mayaman ni Papa. Pasensya kasi naipasa pa sa aming magkapatid ang sumpa ng kahirapan. At pasensya kasi palpak ang anumang subok namin sa negosyo at trabaho para makaahon. Napakalinaw kong nakikita sa mga mata ni Mama ang labis-labis na lungkot at kawalan ng pag-asa noon, Sir Jupiter. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang po akong niyaya ni Mama matapos magligpit ng paninda. 9:00 pasado na po noon, konti na lang ang mga tao sa palengke. May dadaanan daw kami bago umuwi. Kahit gutom at medyo inaantok na ako, sumunod na lang din ako kasi sandali lang naman daw. Medyo madilim na po noon. Wala kasing buwan at patay na ang ilaw sa mga saradong tindahan. Dagdag pang nakapanghihina ang permanenteng sangsang ng hangin. Maingat ang bawat hakbang sa daang naglalawa sa maduming tubig, lalo't may dala kaming mabibigat na mga pinaglagyan ng mga paninda. Nagtaka po ako kasi papunta kami sa bandang likod na ng palengke, sa isang sulok na bihirang puntahan ng mga mamimili at ibang mga nagtitinda.
Malapit na nga po ito sa malaking tambakan ng basura. At lalo akong nagtaka nang may nakita akong tindahang bukas. Sir Jupiter, maliit lang yun. Tapos gawa sa plywood at yero. Isip ko agad, baka tindahan ng albularyo. Ang mga nakadisplay po kasi mga halamang nasa paso o supot. Meron ding mga maliliit na bote at garapong walang label na di ko matukoy ang laman. Yung iba dinurog na mga halaman, samantalang yung iba na may langis. May mga nakita rin akong iba't ibang mga borloloy, kagaya ng mga anting-anting at mga pulseras na may kakaibang mga bato. Nabakasan ko ng pagkagulat si Mama. Gulat gawa ng pagkamangha. Animoy hindi niya inaasahang makikita namin ang tindahan doon. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, kumatok na si Mama sa pinto at pinatuloy naman siya ng isang boses. Hindi ko alam, Sir Jupiter. Pero pagkapasok pa lang namin, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Wala namang aircon, pero napakalamig ng hangin at di nakapapasok ang masangsang na amoy ng palengke. Naramdaman ko ring may di nakikitang puwersang umiikot sa amin ni Mama. Iniligid ko ang paningin sa loob at nakita ko ang isang lalaking payat at maputla. Nakapangalumbaba ito habang nakaupo sa isang mesang may nakapatong na kahong maliit. Nawala po ang antok ko nang tahimik siyang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ganoon din ang ginawa niya kay Mama. Walang emosyon ng mga mata niya, pero ramdam kong kinikilatis ako hanggang kaluluwa. Tinanong niya kami kung ano ang kailangan namin doon, kung may gusto ba kaming bilhin. Nabigla naman po ako sa isinagot ni Mama, Sir Jupiter. Narinig daw kasi niya ang usap-usapan sa palengke. May nagbebenta raw ng mabisang pampaswerte sa negosyo sa may likod ng lugar. Doon, malapit sa basurahan. Kaya raw kami naroroon para malaman kung totoo ba ang mga sabi-sabi. Napalingon ako kay Mama. Gumuhit naman ang ngiti sa maputlang mukha ng lalaki. Saglit niyang sinuklay ang mahabang buhok gamit ang mga daliri, tsaka kinumpirmang totoo ang narinig ni Mama. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Mama samantalang napakunot ang noo ko. Naalala kong meron niyang ganoong tsismis sa palengke. Sabi ng mga matatandang tindera, may nagbebentang araw ng pampaswerte para sa iba't ibang bahagi ng buhay. Kagaya ng karera sa trabaho, buhay pag-ibig, at negosyo. Naroroon daw ito sa may likod nga ng palengke, malapit sa malaking tapunan ng basura. Dagdag pa, isang beses lang ito kung magbukas kada buwan. Tuwing ika-6 na araw ng bawat buwan mula 3:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw. Pero hindi naman po ako naniniwala doon. Moderno na ang panahon.
Nasa kamay na natin ang kapalaran natin. Siguro sabihin na nating nakadepende sa maraming bagay, katulad ng hindi pagiging patas ng lipunan natin. Yung iba mayaman at hindi na kailangang mahirapan para magtagumpay. Ang mga katulad naman namin, nananatiling malayo sa ginhawa kahit kumain pa kami ng putik. Hindi ko nga lang inaasahang kakagat si Mama sa mga kumakalat na usap-usapan. Naroroon nga po kami sa misteryosong tindahan at handa na siyang bilhin ang nasabing pampaswerte sa negosyo. Sabi ko naman sa kanya dati pa lang, wag na wag siyang magpapaniwala sa mga ganoong sabi-sabi. Kako papaasahin lang siya ng mga yon. Binuksan ng lalaki ang kahon sa ibabaw ng mesa. Kasing lapad lang ito ng libro. Tapos ilang pulgada lang ang taas. May kinuha siya roon, agad niyang inabot kay Mama. Sabi niya, itago mo ang isa sa lalagyan ng pera ng tindahan mo. Ang isa naman, ingatan sa loob ng inyong bahay. Tinignan ko ang palad ng lalaki at nakita ko ang 2 batong kulay itim. Kasing liit lang po ng mga pangkaraniwang holen. Bilog na bilog at napakakikintab ng mga ito. Kumikislap pa nga po ng bahagya kapag natatapatan ng ilaw. Subalit doon pa lang, hindi na po maganda ang palagay ko sa mga bato. Pakiramdam ko, doon nanggagaling ang kakaibang enerhiya ng buong tindahan. Enerhiyang malamig at nakakikilabot. Tiningnan ko si Mama. Nanlalaki ang mga mata niya habang sabik na kinuha ang mga bato. Nilingon ko naman ang lalaki at nakita kong nakatitig pala siya sa akin. Bahagya rin siyang ngumiti. Ewan kong bakit pero medyo nanginig ang kalamnan ko sa ngiting iyon, Sir Jupiter. Nagtanong si Mama kung magkano. Tumugon naman ang lalaking 300 araw daw, pero kailangang hulugan ang bayad. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat si Mama kasi hindi pala namin kailangang mag-abot agad ng malaking halaga. Hindi na tumugon ang lalaking nakangiti. Saka lumabas na kami ng tindahan. Bagay na ipinagtaka ko naman po kasi bakit kailangang hulugan? Paano kung kunyari may customer na kayang magbayad ng buo? Isa pa po, hindi niya tinanong ang mga pangalan namin ni Mama at kung saan ang tindahan namin. Wala rin siyang pinapirmang kung anumang kasunduan at wala rin akong napansing listahan niya ng utang. Higit sa lahat, anong 300 araw? Habang naglalakad, tinanong ko si Mama kung bakit siya kumagat sa mga sabi-sabi sa palengke. Pinaalala kong sinabihan ko na siyang huwag maniniwala sa mga yun. Papaasahin lang siya tapos wala ring mangyayaring pagbabago sa buhay namin. Bumuntong hininga naman si Mama at lumaylay ang balikat. Tugon niya sa akin, pasensya ka na anak, wala eh. Desperada na ako. Baon na tayo sa utang at palaging lugi. Si Papa mo naman hindi pa rin makahanap-hanap ng bagong trabaho. Anak, pagod na ako. Gustong-gusto ko nang sumuko pero hindi pwede.
Kaya kahit anong pag-asa, kahit peking pag-asa pa yan, lulunukin ko na. Nakita kong nangilid ang luha ni Mama. Pinunasan naman niya agad ito ng manggas ng kanyang damit. Sir Jupiter, parang kinurot ang puso ko noong sandaling yun. Mahal na mahal ko si Mama. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Niyakap ko na lang siya noon at hinayaan na lang ang kanyang pasya. Pasya na agad pong nagbunga. Pinatong po ni Mama ang isa sa mga itim na bato sa ibabaw ng tukador nila ni Papa. Ang isa naman, nilagay niya sa belt bag na pinaglalagyan namin ng pera kapag nasa palengke. Kinabukasan, naramdaman po namin agad ang bisa ng pampaswerteng mga bato. Nakadiskwento kami sa supplier ng gulay, tapos bigla na lang sinabi ng dalawa sa mga nautangan ni Mama na huwag na lang magbayad. Higit po sa lahat, dagsa ang mga namili sa amin. Tanghali pa lang, ubos na ang mga paninda namin. At pag-uwi, nabalitaan naming may nahanap ng bagong mapapasukang trabaho. Si Papa. Nagtuloy-tuloy nga po ang swerte namin, Sir Jupiter. Nakakuha kami ng matinong pwesto sa palengke, tapos nakalipat sa isang maliit, ngunit mas maayos na sementadong bahay. Nabayaran din namin lahat ng mga naiwang utang at hindi na rin pinoproblema ang mga babayarin sa pag-aaral ni Lizelle. Ang pinoproblema lang namin noon, si Lizelle po mismo. Graduating na po siya sa high school noon, tapos saka pa nakuhang magloko. 2 buwan matapos naming makuha yung mga pampaswerteng bato, palaging ginagabi mula sa eskwela ang bunso kong kapatid. Kung minsan inuumaga pa nga po, tapos lasing. Ang malala, pinatawag pa si Mama sa paaralan kasi raw nagbubulakbol si Lizelle. Nagbabantay ng tindahan si Mama noon, kaya ako na lang ang pumunta bilang guardian. Doon ko po na lamang madalas palang absent si Lizelle. Hindi na rin nakakapasa ng mga projects at takdang aralin. Yun ay sa kabila ng tuloy-tuloy naming suporta sa kanya. Pagkatapos kong makausap ang kanilang guro, agad kong kinumpronta sa bahay si Lizelle. Nagulat ako kasi sinasagot niya na ako ng pabalang. Kesyo, wala na raw kaming pakialam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Sinasabi niyang hindi raw namin siya naiintindihan. Minsan na nga lang daw siya nagsasaya, pagbabawalan pa. Inaamin ko po, Sir Jupiter. Nagkamali ako noon kasi nasampal ko si Lizelle. Namalayan ko na lang, pabagsak na sumara ang pinto nang lumabas ang kapatid ko. Ilang araw namin siyang hinanap, pero wala kaming ideya kung saan siya pumunta. Wala ring nakapagtuturo ng mga kaklase o kaibigan niya, bagamat ramdam kong nagsisinungaling ang iba sa kanila. Dumagdag pa po si Papa na hindi na rin halos umuwi ng bahay. Noong una, sabi niya, pinapadala raw siya sa malayong construction site. Sa kabilang bayan daw, kaya doon na lang siya nagpapalipas ng gabi. Pagkatapos malaman-laman naming
may babae pala si Papa. At tuluyan siyang lumayas noong 3 buwang nasa amin ang mga itim na bato. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mama noon, Sir Jupiter. Hindi ko nga po malimutan ang tagpo noong bigla na lang siyang bumagsak sa may sala. Sabi ng doktor, sobrang stress daw, kaya tumataas ng husto ang blood pressure ni Mama. Sabi ko naman sa kanya magpahinga na muna at isara muna namin ang tindahan sa palengke. Pero ayaw po niya eh. Yun na lang daw ang magsisilbi niyang libangan sa gitna ng madilim naming dinadanas. Tinangka ko pa po siyang piliting makinig sa akin, Sir Jupiter. Subalit nagulat ako nang bigla niya akong singhalan at pandilatan. Nagulat ako kasi soft-spoken si Mama. Kailanman hindi siya nagtataas ng boses kahit galit na galit na. Isa pa, pansin ko ring namumula ang kanyang mga mata at napakadiin ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ramdam ko talagang gusto niya akong saktan dahil lang sinasabihan ko siyang isara muna ang tindahan. Ramdam ko ring bagyang pumangit ang daloy ng hangin sa loob ng bahay. Naging kahawig sa enerhiyang naramdaman ko sa tindahan ng lalaking maputla. Binawi ko na lang ang sinabi ko at pinakalma ko siya. Subalit nasa isip ko ng baka may kinalaman ang mga itim na bato sa pagbabago ni Mama. O marahil may kinalaman din ito sa mga nangyayari sa pamilya namin. Ginagabihan naisip ko pong hanapin ang mga itim na bato. Subalit di pa man ako nakapapasok sa kwarto ni na Mama, biglang may nagtatawag sa labas ng bahay namin. Kaibigan ng kapatid ko. Taranta kong pinuntahan ang mga nasa labas. Nakita kong bit-bit ng kanyang mga kaibigan si Lizelle. Minumog ako ng pagkabahala nang makitang nanghihina ito at namumutla. Sabi ng mga naghatid, ilang araw nang ganoon ang kalagayan ni Lizelle at hindi na nila malaman kung ano ang gagawin. Dali-dali ko namang tinawag si Mama at saka dinala namin sa ospital ang kapatid ko. Pero pinauwi rin kami agad kasi walang makitang mali sa kanyang kalusugan. Nasigawan pa ni Mama yung doktor kasi halata namang nanghihina si Lizelle. Lumapit pa kami sa ibang mga doktor, pero pare-pareho lang ang mga sinasabi nila. Sa bahay, palala ng palala ang kalagayan ni Lizelle. Nangungulay ubi na ang kanyang balat at nanlalagas ang mga buhok. Marami ring tumubong mga bukol na may lamang nana sa buo niyang katawan. Hindi na rin siya halos makakilos at makapagsalita ng maayos dahil sa kirot at panghihina. Si Mama naman tuloy-tuloy lang ang pagpapatakbo sa tindahan namin ng gulay sa palengke. Bagamat masidhi ang pag-aalala niya para kay Lizelle, ramdam kong hindi niya magawang itigil muna ang pagtitinda. Kapag pinipigil ko nga po, nagpupuyos siya sa galit at namumula ang mga mata. Dahil doon, patindi na ng patindi ang pagkabahala ko para sa kanila ng kapatid ko. Sinubukan ko po ulit na kunin ang itim na bato sa kwarto ni na Mama. Sakto po kasing ako ang naiiwan sa bahay para bantayan si Lizelle habang nasa tindahan si Mama.
Subalit hindi ko na ito mahanap sa ibabaw ng tokador, Sir Jupiter. Hinalugog ko ang buong kwarto, pero wala po talaga. Hanggang sa noong nilinis ko ang kwarto ni Lizelle, nakita ko ang itim na bato sa ilalim ng kama niya. Nagtaka ako kasi malabong ilagay ni Mama yun doon. Gayunpaman, hindi na ako nagdalawang isip at mabilis kong itinapon ang bato sa isang kanal sa labas ng bahay. Umasa akong may magbabago sa bahay namin. Kahit malamang na bumagsak ulit ang negosyo namin. Subalit, labis po akong nagtaka. Kasi natagpuan ko na naman ang bato sa loob ng bahay namin pagkalipas ng ilang araw. Naroroon na naman ito sa ilalim ng kama ni Lizelle. Itinapon ko ulit, pero bumabalik pa rin. Ilang ulit kong sinubukang dispatsahin at dalhin yon sa malayong lugar. Pero nakababalik po talaga sa bahay. Sumapit ang mahigit 6 na buwan mula nang mapunta sa amin ang bato, Sir Jupiter. Pakiramdam ko hindi ko nakilala ang mga kasama ko sa bahay. Lumalala pa rin po ang kalagayan ni Lizelle. Palagi na rin itong masungit kahit po sa akin na nagbabantay sa kanya. Si Mama naman palaging wala na sa sarili. Puro negosyo at pera ang bukang bibig. Hindi na rin nawawala ang pamumula ng mga mata tapos namumutla na ang balat. Naisipan ko na namang kunin at itapon ang itim na bato. Subalit laking gulat ko nang pigilan ako ni Lizelle. Galit na galit ang kapatid ko, sinisigawan pa ako. Ang nakapagtataka, napakalakas ng kapit niya sa braso ko kahit pa nanghihina na dapat ang kanyang katawan dahil sa sakit. Napakatindi na ng kilabot ko noon pero naisip kong kailangan ko nang gumawa ng paraan para matigil na ang kahibangang yun. Tinulak ko ang kapatid ko pahiga sa kanyang kama at mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto niya. Dala ko ang itim na bato. Ngunit hindi pa man ako nakalalabas ng bahay na sundan na niya ako, hinablot ang braso ko at kinuha ang bato at sinakal ako. Pinilit kong makawala pero sadyang napakalakas ni Lizelle. Kaya ang ginawa ko, pinilit kong abutin ang doorknob bago pa man ako maubusan ng hininga sa pagkakasakal. Nang mabuksan ko ang pinto, paulit-ulit ko itong kinakalampag para marinig ng mga nagdaraan sa labas. Mabuti na lang po at may nakapansin. Inawat ng ilang kalalakihan si Lizelle kahit halata kong nahihirapan sila sa lakas nito. May nakapagsabing may sapi ang kapatid ko, bagay na kahit ayokong paniwalaan, hindi ko naman magawang pasinungalingan. Tinali po ng mga tao si Lizelle sa kanyang sariling kama. Nakakuyom ang kanyang mga palad at nanlilisik ang mga mata. Pagkalipas ng kalahating oras, may dumating na isang pari na tinawag ng mga nagmagandang loob. Kinausap ako ng pari kung may alam ba ako sa mga nangyari. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa pampaswerteng bato. Batong hindi ko na ulit makita kung saan. Nanlaki ang mga mata ng pari. Kilala raw niya ang nasabi kong lalaking payat at maputla. Isa raw itong alagad ng mga Diablo. Gumagawa raw ito ng paraan para mapakain ang mga kaalyadong demonyo ng enerhiya galing sa bato. Doon na kumilos ang pare, Sir Jupiter. Sinimulan niyang dasalan at bendisyonan ang kapatid ko. Pinilit niyang palayasin ang demonyong may kontrol kay Lizelle.
Ilang minuto pa. Bumuka ang mga palad ni Lizelle at nakita namin sa kaliwa niyang kamay ang bato. Kinuha agad ni Father ang batong itim tsaka binuhusan ng maraming holy water. Kita ko pong umusok ng puti ang bato habang natutunaw sa ibinuhos na tubig. Kita ko ring nagkikikisay ang kapatid ko habang umuusok din ng puti ang buo niyang katawan. Nang kumalma na ang kapatid ko, sabi ni Father na panatilihin lang itong nakatali. Akala ko po talaga kakalma na ako noon, Sir Jupiter. Pero niyaya ako ni Father na puntahan si Mama sa palengke. Kailangan daw naming magmadali. Muling kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nag-aalala ako para kay Mama. Pagdating namin doon, abutan naming napakagulo na ng buong pwesto namin. Umabot pa nga po ang kalat sa mga katabing tindahan. Nagwawala rin po kasi si Mama at itinali na rin ng iilang kalalakihan. Kung ano ang ginawa ng pari kay Lizelle, ganoon din ang ginawa niya kay Mama. Dinasalan niya ito at binindisyonan. Kinuha rin niya ang natitirang bato tsaka binuhusan ng holy water. Pagkatapos itinuro ko kay Father ang kinaroroonan ng misteryosong tindahan ng lalaking maputla. Subalit, wala na ito roon pagdating namin. Tambak ng basura lang ang tumambad sa amin at walang kahit na anong bakas na may tindahan doon. Ilang oras din pong walang malay sina Mama at Lizelle, Sir Jupiter. Nang magising, nanghihina sila at hingi ng malamig na tubig. Unti-unti na ring nawala ang mga kakaibang sintomas sa katawan ng kapatid ko. Ilang araw ding pabalik-balik si Father sa amin para siguraduhin hindi bumalik ang demonyo sa aming bahay. Nang matapos ang lahat, kinausap ko ng masinsinan si Mama. Hindi pa man ako nagsasalita, abot-abot na ang paghingi niya ng tawad sa akin kasi raw hindi siya nakinig. Nagsisi siya kasi hindi na niya sinuri kung tama pa ba ang pag-asang ginakapitan niya para makaahon kami sa buhay. Sa totoo lang, gusto ko rin talagang sisihin si Mama noon. Pero nanaig ang pagmamahal at pag-unawa ko sa kanya. Sadyang naging desperada lang si Mama, Sir Jupiter, kaya imbis na sumbatan, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Sinabi kong makakaahon din kami sa patas na paraan. Mula po noon, hindi na naniwala sa kahit anong pampaswerte si Mama. Lumipat po kami dito sa Cebu para iwas tsismis tungkol sa nangyari sa pamilya namin. Nagtayo kami ni Mama at Lizelle ng isang food stall business mula sa konting halagang naipon. Hindi man palaging sobra-sobra ang kinikita, pero nakakaraos naman po kahit papaano. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At bago ko tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala sa mga listeners na mag-ingat sa pag-asang nakikita natin. Higit sa lahat, pahalagahan ang pamilya natin. Pairalin palagi ang pag-ibig at pag-unawa. At
Ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Liza Erio, Jerdane Olbe, Cheche Hintiles, Casey Lopez, Julie Calnea, Honrade Eve, Chai Beth, Black March, Maret Sarmiento, at Bukidnon Girl. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Jillian at Mavs Garcera. Sabi ni Jillian, "Good day, Sitio Bangungot. Listening from Sampaloc, Manila. Palagi po akong nakikinig sa inyo habang naglilinis at nag-aalaga ng anak ko. More stories po mula sa inyo. God bless po." Sabi naman ni Mavs, "Napakaganda ng istorya, Sir Jupiter. More power po sa inyo. Nakakagana pong gumawa ng household chores habang nakikinig sa Sitio Bangungot. God bless you all po." Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.